Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po, vlogger, broadcaster from Albay, Bicol Region. Pag-usapan natin itong mga balita ngayon. Natuwa po yung mga senador sa naging statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos na open siya, willing siya makipag-reconcile sa mga Duterte. Ayan po, yung ating mga senador. Pero tulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sa issue ng impeachment, tuloy ang impeachment. O diba? Si Panelo, Attorney Panelo, nag-react din. Dapat na niya may precondition. Kasama doon mga kababayan sa precondition na niya, dapat makabalik dito sa ating bansa si Digong. In your dreams. Tapos sabi pa ni Panelo mga kababayan, ang nagsimula daw ng bloodbath, yung kampo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil sa pag-impeach kay Sara Duterte, talagang binabaliktad ni Panelo. Panelo, Marcos camp started bloodbath with the impeachment trial and BP Sara is ready for it. Kung hindi po, nagbanta si Sara Duterte na ipapapatay yung ating Pangulo na yun ang laman ng articles of impeachment. Number 1, pati si Lisa Marcos at si Martin at saka nilunok yung confidential funds na punta sa mga chicheria, walang impeachment po. Tapos sasabihin mo, ang kampo ng ating Pangulong Bongbong ang nagsimula ng bloodbath. Talaga ito si Panelo po. Sabagay, sanay sila sa pagbaliktad ng kwento. Mahilig nilang baliktarin yung kwento. Sila yun ang aaway, tapos sila pa yung fa-victim. Pinalalabas nila, inaapi sila ng gobyerno. Sila yung naninira, mga kababayan, walang tigil sa paninira, panlalait sa ating Pangulo. Tinatawag na adik bangag, panon pa ng kampanya, yung ang bukang bibig ni Digong, di man siya inaano. Tapos ang sinasabi ngayon, sila yung inaapi ng gobyerno. Wag kami Panilo. Yan yung sinasabi ni Panilo rito. Duterte's open to reconciliation with Marcos, sabi po ni Panelo. Kailangan niya may kondisyon. Pakinggan natin yung interview po ng ANC, mga kababayan. Tapos pag-usapan natin. Okay, so you've mentioned the preconditions, of course, one of which is bringing the former president back to the Philippines. That is next to impossible. Wala sa kontrol na yon ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ibalik dito. Napakapalad mga kababayan ni Digong na siya po binigyan ng due process. Binibigyan ng due process. Kumpara mga kababayan sa mga alleged victims ng extrajudicial killings na more than 30,000 Filipinos. Kapwa Pilipino. Kaya sinasabi ni Digong at ng kanyang mga defenders po na dapat daw dito litisin si Digong kasi siya ay isang Pilipino. Hindi dapat daw nililitis ng mga dayuhan ang isang Pilipino. Walang tiwala po yung mga biktima niya na kapwa niya Pilipino. Walang tiwala po na dito litisin. Anong magagawa natin? Nawala ng tiwala yung pamilya ng mga biktima, mga kababayan na dito litisin. Kaya nga po, final nila sa ICC. Kanino kasalanan na nawala ng tiwala? Kasalanan po ni Digong, lalo ngayon na nagsalita pa ng bloodbath, mga kababayan si Sara. Siyempre isipin ng mga judges, talaga anyang hindi pwede sa Pilipinas. Kasi pati yung anak na nakaupong vice-presidente, pati yung presidente niya pinagbantaan. Ngayon naman, sa impeachment, ang sinasabi niya, bloodbath. O, di ba? Talaga niyang napaka-violente. It is just, an affirmation, patunay, na kung dito, dagdag ebidensya yun po, na kung dito litisin po, yung dating Pangulong Digong, katakot-takotan niyang pananakot, ang siguradong matatanggap ng pamilya ng mga biktima. Wala nga niyang sinasanto ang pamilya ni Digong, pati yung presidente, sitting president, pinagbabantaan. At yung Senado na maglilitis mga kababayan. Ang sabi ni Sara, I am ready niya for a bloodbath. Be it a figure of speech o totoong literal na banta na dadanak ng dugo. Hindi po ito nakakatulong
ang ganitong mga display of arrogance, mga kababayan. Sa kaso po ni sa kaso ni Digong doon sa Dahig, kasi siyempre namomonitor nila ang mga kaganapan dito po sa Pilipinas. Di ba? Pero yung ating mga senador, mga kababayan, maganda yung kanilang response doon sa naging statement ng ating Pangulo, extending his hands for reconciliation sa mga Duterte. Yan po, sabi dito, Senators back Marcos call to set aside politics, push for unity. So sabi po ni Senate President Francis Escudero, he is praising the President's humility in acknowledging that the midterm election results signaled the public's demand for practical governance over political drama. He welcomed Marcos' openness to reconcile with Vice President Sara Duterte and the Duterte family, saying it showed leadership that puts the country first. O, di ba? Napakaganda yung naging response, mga kababayan, ni Escudero. Sabi po ni Chis Escudero, now is the time to build bridges, not burn them. Para naman po kay Senate Deputy Majority Leader J.B. Ejercito, he voiced hope for a positive resolution despite tensions between camps, while urging cooperation to address national challenges. Ito yung official statement, mga kababayan, ni J.B. Ejercito. Sabi niya, on Marcos' willingness to reconcile with the Dutertes, sa mga lumalabas na pahayag at mga balita, mukhang malalim na ang alitan at hidwaan. Pero kahit parang malabo at mahirap sa ngayon, umaasa pa rin tayo at praying na magkaroon ng positive development. We have been saying this to ever since, that early political bickerings and rifts have done nothing but hold us back, na pag-iiwan na tayo ng mga karatig nating bansa. We have so many pressing problems that need us to work together and stay focused. I hope we can just prioritize the country's current challenges. If we join forces, we can help our people in our country move forward. So yun, mga kababayan, ang sabi ng ating mga senador. Para naman kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, sabi niya, there's the need to focus on governance rather than political mudslinging, while Minority Leader Coco Pimentel called the President's position the right approach for a national leader. So tama po si Jinggoy, tigilan ng political mudslinging. So ito, mas akma to address this statement ni Jinggoy Estrada sa mga Duterte, kasi sila yung walang tigil sa mudslinging. Wala kang marinig sa mga kandidato ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pati mismo sa bibig ng ating Pangulo, na mudslinging. Ang talagang mahilig sa mudslinging po, si Sara mismo at saka si Digong, pati ng kanyang mga kasama, tulad po ni Harry Roque, si Panelo, at yung mga vloggers nila. Sila yung mahilig sa mudslinging. So ito, napanawagan ni Jinggoy Estrada, mas akma, mga kababayan, sa kampo ng mga Duterte kaysa sa Marcos camp. Tama po, mga kababayan? O ngayon, sabi din ng mga senador, may reconciliation o wala, buhay pa rin ang impeachment trial para kay Sara Duterte. Ano ba, mga kababayan? Yan sabi po ng mga senador. Sabi po ni Jinggoy Estrada, while commending President Ferdinand Marcos' declaration that he is open to reconciling with the Dutertes, ang Senado niya is mandated by the Constitution to act on any impeachment complaint. Ganon din yung naging posisyon ng ating Pangulong Bongbong. Let the process take its course. Yun ang sabi ng ating Pangulo sa kanyang podcast, bagong podcast with Katunying. So sabi po ni Jinggoy Estrada, from the very beginning niya, I have not agreed with holding an impeachment trial because it will only lead to division among Filipinos, sabi po ni Estrada. Ganon din yung ating Pangulo.
Di ba ayaw niya sa impeachment? Kaya lang nakita yung santambak na ebidensya ng mga members ng Congress. Sila yung nagawa ng investigasyon. Kaya na-impeach si Sara. At ngayon, kasi naipadala na sa Senado, so the Senate has to dispose of it. At ang proseso po, dapat na masunod. So kailangan umarap po sa trial si Sara Duterte. Kaya sabi po ni Jinggoy, but as duly elected members of the Senate, were mandated by the Constitution to act on any impeachment complaint. The Filipino people deserve nothing less than a Senate that upholds integrity, objectivity, and respect for due process. So, ganun po. Kaya ang tingin ko, mga kababayan, yung mga sinasabi ni Panilo, very confident sila na yung mga senador papaboran mga kababayan si Sara Duterte. Ibig sabihin, i-acquit si Sara Duterte. Tingnan natin kung ganun nga. Kasi po, pag nakita ng mga senador na talagang bigat na mga ebidensya, malamang other than yung apat na hardcore, si Bato, si Bungo, si Robin Padilla, si Marcoleta, baka nga si Amy Marcos biglang bumaliktad. O diba? Pag nakita ni Amy Marcos, wala niya Anyway niya, pinuport ko na rin yung mga Duterte. At hanggang ngayon niya, pinagdududaan pa rin ako na mangga. Diba? Ililigtas na rin ni Amy Marcos yung sarili niyang buhay kaysa sabay silang lumubog. Diba? Ganun lang yan po. Ganun din ang ating mga senador. Ibabase nila sa ebidensya po. Bigat ng ebidensya. Pagkitang-kita na po. At kasumpa-sumpa talaga yung ginawa ni Sara doon sa confidential funds. At yung bank accounts. Pag nabuksan yun mga kababayan, malamang sa malamang, sumobra pa sa 16 na requirement, 2/3 votes ang makuha mga kababayan para i-convict si Sara Duterte. Plus siyempre, sabi nga natin, may mga ambisyon din yan. Kung ikakasira nila ng kanilang pangalan mismo as Senator Judge, ang kumampi kay Sara dahil sa tindi ng ebidensya, nililigtas nila yung kanilang sarili. Kasi po, masisira naman yung kanilang political career. May mga ambisyon din yan na tumakbong presidente at vice-presidente. Paano naman sila? Di ba? Kasama yon sa equation mga kababayan. Kaya nga nagpapaiwatig na po si Jinggoy Estrada. Si Jinggoy po pwedeng tumakbong vice-presidente or presidente, anak din siya ng dating presidente. Si Chis Escudero, ganun din po. Lahat yan mga potential. Pwedeng tumakbo sa mas mataas na posisyon. Sisirain ba nila yung kanilang pangalan? Imbes mga kababayan na mabawasan na yung kanilang magiging kalaban sa pagka-presidente. Ito na yung pagkakataon na tuldukan yung politika ng mga Duterte. Ay mga lumilitaw nga ngayon, baka si Bongo tumakbo din na presidente. O di paano na si Sara? Top notcher na senador, gustong patakbuhin noon ni Digong, kaya lang hindi kaya si PBBM. Umatras mga kababayan si Bongo. Ngayon, nang tanungin si JB Ejercito tungkol sa impeachment, sabi ni JB, it is a process. Di ba, mga kababayan, tuloy ang impeachment. Kasi nakasalang na po sa Senado. So, ang magiging mangyayari niyan, latagan na lang po ng ebidensya. Sa prosecution po, ready na daw sila. Matagal nang ready yung prosecution. Yung sa defense, tiwalang-tiwala si Sara Duterte. Kasi ang sabi niya, I truly want a trial because I want a bloodbath. Yes, sabi po ni Yossi Castro, medyo may pagkabayolente ang tugon ng ating Vice Presidente. We hope that is just a figure of speech. It should not be taken literally. Kung yan naman po ang nais niya at talaga naman pong magkakaroon ng balitaktakan kapag ka nagkaroon ng trial, hayaan na lang po natin itong gumulong. Ngayon, para naman doon sa isa sa mga prosecutors, house prosecutors, walang bloodbath niya. Just winner takes all.
in Duterte's impeachment trial. We just want another presentation of evidence by both the prosecution and defense teams. To be clear. Yan po ang sabi ni Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor. O ngayon, yung mga netizens po, hindi pinalampas yung bloodbath statement ni Sara Duterte. Sabi ni Incar Adviento, Hitler, dugong German, mga senators na anti-impeachment, ingat kayo, sa 2028 election tayo magtutuos. Magtutuos pag hindi ninyo kinonvict. Pero pag kinonvict na ninyo si Sara sa bigat na mga ebidensya na hawak ng prosecution, wala na, magiging parte na lang ng history ang mga Duterte. That will be the end ng kanilang political career. Unang-una si Digong nakakulong na. Pag si Sara Duterte, mga kababayan na convict, wala na. Tapos na ang kanilang politika. Sa local na lang po sila doon sa Davao kasi doon may naniniwala pa. May mga naniniwala pa rin sa kanila. Pero sa buong Pilipinas, mawawala na po siya. Kasi perpetual disqualification ang kakarapin ni Sara Duterte. Pag inakwit nila si Sara Duterte, yon kalaban nila. Wala silang tsansa, mga kababayan. Ang may tsansa yung ating administrasyon. Siyempre, ang ating Pangulong Bongbong pa rin ang may kontrol ng gobyerno hanggang 2028. Di ba? At sigurado, may uusbong na mga bagong pangalan to run for president. Sabi ni Florante Kabangunay, puro karasan ang gusto ng damuhong Sara na to. Sabi ni Itzi, may sira yan na tao na yan, nakakaawa ang bansa sa totoo lang. Kung makakalusot siya, they will do everything, nawakan ang bansa ng pangmatagalan at wala ng alisan till sa huli hiningan niya. Batas komunista ang tema ng batas ang gusto niya sa buong Pilipinas, di kaya? Dahil bawal magtanong at di siya obliged magsalita sa taong bayan ang magsasalita at pumuna kalaban ng mortal nila. Sabi ni Grace Go Tamayo, your arrogant Saramao will not help you in any way. Heights, what an evil mind. Baka magbumirang sa'yo ang mga sinasabi mo. Naku po. Sabi ni Chrissy, bloodbath mo mukha mo, Inday Sara Duterte. You want war, di ba? Sinimulan mo sa tambaluslos. Thing na kahit di ka man naman kasali, ikaw ang affected match. Tanggapin mo lahat yan kasi ikaw ang nagsimula niyan. Ang lagay gusto nyo pasakop sa inyo ang batas. Binabaliktad nga nila. Binabaliktad ni Panilo. Ang nagsimula daw ng bloodbath, yung Marcos Camp dahil sa sinulong na impeachment. Wala sanang impeachment kung hindi siya nagbanta. At hindi nalusta yung confidential funds. So, ang lahat ng ito na isinisisi ninyo sa Marcos Camp, ang may kagagawan kayo. Si Sara mismo. Just like yung kaso ni Digong na crimes against humanity. Yung pagkakulong niya, sinisisi sa ating Pangulong Bongbong. Yung kaso niya, 2017 pa. Ang nagkaso, yung mga pribadong complainants. Walang tiwala sa Pilipinas kasi dahil sa impluensya ng mga Duterte, final sa ICC. So consequences po ng kanilang mga maling gawa, isinisisi po sa Marcos administration. Yan ang problema po. At may mga naniniwala sa kanila sa ganyang mga pananaw, narrative. Kaya kailangan po nalinawin natin paulit-ulit kasi paulit-ulit yung kanilang kasinungalingan. Sabi ni Charlotte Daniels, hope yung maging Senate President ay patas at para sa truth nang mabuksan mga bank accounts mga Duterte to expose their corruption. Sabi ni Raquel Parnaso, mental illness in full display. Sabi ni Carmelita Dumlao, binabantayan yung babaeng nakatakas sa correctional Mandaluyong. Sabi ni Margaret Amararon, the arrogance, hindi ka man ma-impeach dahil sa mga aluporismo sa Senado, makikita naman ng taong bayan ang iniingat-ingatan yung bank accounts na handang ipaglaban ang tatay mo hanggang kamatayan. Sabi ni Nera Lilwin, bloodbath, iba talaga utak nito, puro karasan ang nasa utak, palagi sigurong sinasaktan to noong bata. Sabi ni Aya Treya, dapat matanggal na ito.
Sabi ni Sora Fatima, may sakit sa utak yan at gulo ang gusto. So yun mga kababayan, yung mga reactions, hindi nagustuhan yung bloodbath statement mga kababayan yan, no? Ni Sara Duterte. Pag kinonsinti mga kababayan ng mga senador ang ganitong uri ng arrogance ni Sara Duterte, sa susunod niyan sila yung lalamunin mismo ng buong buo ng mga Duterte. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816.